hapon po sa inyong lahat. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Siguro napapansin nyo, nakasombrero ko, no? Parang si Pastora. At una po, thank you lahat doon sa mga prayer nyo. Nung po sa hindi nakakaalam, siguro yung mga nasa Warrior na chat group, ako po yung naoperahan last Tuesday. Meron po akong scalp tumor dito sa ulo. Inoperahan po yun ng Martes. Natanggal po ng Martes na meron akong tahi rito sa ulo na mga 3 yung tahi. Sabi naman po ng doktor, after 10 days po yung biopsy, and then kung yung man daw po ay positive or negative, wag naman daw ako mag-alala na. Dahil kung cancerous daw po yun, ay natanggal na naman daw po. Kaya wag na raw po ako mag-alala, wag na raw po akong kabahan. Amen. Kaya po, thank you po to inyong prayer. Naglagay pa rin po ako kasi medyo may pa po tayo rito sa ulo. Para bang isa Santo Papa po. Meron akong poknat dito malaki na para baka ma-infection pa. No? Kaya ipahintulot nyo, humingi ako ng pahintulot kay Lord na magsombrero po muna ako. Amen? Kaya yun po. Yun po, doon sa mga hindi po nakaalam, ako po inoperahan ng Tuesday. Pero wag po kayo maglala, sabi ko nga po, okay na po. Amen? Sige, tayo po idarako, tayo po muna yung manalangin. Purihin kayo, Diyos. Lord, marami pong salamat ngayong hapong ito, Panginoon. Ako po muli, Lord, Lord, alam ko na walang makapipigil, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Ano man yung sitwasyon sa buhay, Lord, kami, Panginoon, inyong lingkod ay handang maghayag ng iyong salita, Panginoon, napapanahon man o hindi, Panginoon. At ngayon nga, O Diyos, ay tulungan mo ang inyong lingkod na maging tagapaghayag muli ng mga mensahe mo na nais mong maiparating sa amin. Salamat po, O Diyos. Naway iyon nawang tanggapin yung aming pagsamba na gaganapin, Panginoon, sa hapong ito. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Sige po, ngayon po ay dediretso po tayo sa ating serious message about the last days. Basahin po ulit natin yung ating talata. Ayan. Ang sabi po ng Hebreo 1:1 hanggang 2, nung una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Verse 2, ngunit sa mga huling araw na ito'y siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmanang ng lahat ng bagay. May nakita niyo po yung hin-highlight natin. Diba, noon nga na tinapik na natin, na sinabi natin dun sa unang series natin na we are on the last days. Amen. Sabi mo sa katabi mo, nasa huling panahon na tayo. Ibig sabihin, wala na pong susunod na henerasyon dito. Amen. Pag dumating po yung Panginoon, wala na, tapos na po yung lahat. Amen. Tapos na po yung lahat dito. Amen. Yan po yung ibig sabihin yan. At alam natin, nagsimula yan 2,000 years ago pa nung dumating si Kristo rito. Nung siya po ay nangaral at siya ay nagministeryo dito sa lupa. Kaya kung titignan nyo po, napakatagal na po. 2,000 taon ay nakakaraan na tayo po ay nandun sa huling araw. Ibig sabihin, wala nang susunod na henerasyon nga po. Yun po ibig sabihin natin. Amen? Next slide. Yan. Yung mga na-topic natin, yan, yung sign of last day. Sana po marami tayong natutunan. Na-remind tayo kung ano yung mga palatandaang ibinigay ng Panginoong Kristo. Then yung pangalawa po, last Sunday, pinakita ni Pastora Tina yung mga characteristic o yung mga attitude, personality ng mga tao sa huling araw. Kaya wag na po kayong magtaka kapag yung mga kaibigan, kapitbahay, kamag-anak nyo ay merong hindi magandang ugali. Yan po ay bahagi na ng nakasulat sa salita ng Panginoon na ganyan yung magiging ugali ng mga tao. Amen? At ngayon po pag-uusapan natin, yan, number 3, third series, preparing for the last days. Amen. Siyempre, kung nagbigay ng palatandaan ng Panginoon, nagbigay din siya kung paano natin ito paghahandaan. Amen. Ganun kabait ng Panginoon sa atin. At alam niyo po, hindi lahat ng tao alam nila na may ganitong bagay. May, katulad ng subukan niyo po yung mga hindi nag-church. Tanong niyo po yan kung alam nila. Hindi nila alam yan. Ang alam na lang nila, merong judgment day. Diba? Kaya yun, kaya ito, tayo magpahalad tayo
Meron na tayong mga palatandaan. Alam natin dahil nagcha-church tayo, sinabi sa atin ng linggo na ito pala yung mga palatandaan sinabi ng Panginoon. Amen? Ang tanong, mahalaga ba ito? Napakahalaga po ito. Amen? Mamaya makikita po natin kung gaano kahalaga itong mga bagay nito. Amen? Kaya po, amen? Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Preparation for last days. Amen? Basahin natin yung talata. Sabi diyan, Marcos 13:32 hanggang 37, ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang nakakaalam nito. Yung binabanggit diyan, yun nga po yung last day o yung rapture, yung pagbabalik ni Kristo. Di ba yung mangyayari mga kapigatian? Wala raw nakakaalam niyan at wala ring oras at walang araw. Kaya sabi diyan, maging yung mga anghel sa langit, hindi nila alam. At maging yung anak man, si Kristo, hindi niya alam. Pero yung Kristo, yung taong Kristo, hindi niya alam yun. Pero yung Kristo na Diyos, alam yan siyempre. God is omniscient God. God is all-knowing God. Kaya si Christ, yung Kristo na Diyos, alam natin, di ba? Si Kristo ay nagkatawang tao. Yung pagiging Diyos niya, alam niya kung kailan yun. Pero yung sa katawang tao na nakita natin dito sa mundo, hindi niya alam kung kailan siya babalik. Sabi, di ba, yung Diyos Ama lang ang nakakaalam. Mag-ingat kayo sa 33 at maging handa dahil hindi nyo alam kung kailan ito mangyayari. Yung pala. Kaya pala tayo pinaghahanda kasi hindi natin alam kung kailan babalik ito. Kaya nakita nyo, maraming mga tagapagturo ng salita ng Diyos, sinasabi nila, babalik na si Kristo, ganito, di ba? Yung anak nga, hindi alam. Yung mga anghel nga, hindi alam eh. Di ba? Kaya dito, ang maganda dito, sabi ng Panginoon ko, maging handa kayo, pinaghahanda tayo. Para tayo ang sinasabihan, tayo mga Diyos, para alam natin na pagdarating ng Panginoon, alam natin mayroong mga palatandaan. Pero yan po yung pag-uusapan natin, paano po tayo maghahanda. Next slide. Sabi sa 34, amen. Nagbigay pa siya ng talanghagay. Ang katulad nito'y isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya yung kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Nakita mo, yung word na pagbabantay, paghahanda yun. Amen. Next, sa 35, gayon din naman, magbantay kayong lagi. Hindi nyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaring sa takip silim, sa hating gabi o sa madaling araw o kaya sa umaga. Next. Baka siya'y biglang dumating at maharatan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Nakita nyo, pananalitayan ng ating Panginoong Kristo. Diba? Sabi niya, baka biglang dumating ang maharatan kayo natutulog, hindi kayo nakahanda. Diba? Dapat kaya kinakailangan, pagdating ng Panginoon, dapat handang-handa po tayo. Kaya yung ginagawa natin, nandito tayo, nakikinig tayo, part of preparation natin yan. Pero marami pang sinabi ang ating Panginoon. Kaya nakita nyo, siya mismo nagsabi, maging handa kayo. Diba? Kaya nakita nyo, tayo, isa sa purpose, bakit tayo nag-church, yung paghahanda natin yun. Yung iba, yung alalang nila, pag na-church, nandito lang, para wala lang, para hindi. Part din yan ng paghahanda po natin. Amen? Kaya po yun po yung pag-uusapan natin sa araw nito. Amen? Next slide. Ayan. Ang sabi po ni Benjamin Franklin, by failing to prepare, you are preparing to fail. Ang ibig sabihin niyan, ano ibig sabihin niyan? Diba? Ibig sabihin nga po nito, na kapag tayo raw po ay hindi naghahanda, diba? Inihahanda natin yung sarili natin sa pagbagsak o sa kapahamakan. Bayan, sinasabi na mismo ni Benjamin Franklin. Kaya mahalaga po na tayo po ay pinaghahandaan natin yung lahat ng mga bagay na ginagawa sa atin, di ba? Kaya nga po rito, mismo ang Panginoong Kristo, nagbigay siya ng Siya mismo nagbigay, nung binagbigay siya ng palatandaan, pinaghanda niya tayo kasi niya, mahalaga yung paghahanda. Hindi lang basta't alam natin, kinakailangan. Kaya nakita nyo, bakit kinakailangan natin lumago sa ating pananampalataya? Paghahanda natin yun. Diba? Minsan, siguro natatanong nyo sa sarili yun. Hindi ba pwede, pastor, puro magsisimba na lang ako, okay na lang yun? Diba? Kasi hindi yun yung paghahanda na gusto ng ating Panginoon eh. Diba? Kasi para sa kanyang pagbabalik, kasama tayo.
Amen. Para, di ba, yung tinuro natin, yung binigay natin definition, yung word na rapture, yung tayo dadagitin. Doon sa alapaap, susunduin tayo ng Panginoong Kristo. Yung kasi yung pinaghahandaan po natin na makasama tayo ron Gusto nyo bang kasama kayo ron? Amen. Yung iba, ayaw nyo po, dito na lang, maiwan na lang kayo rito Ayaw nyo, dito kayo. Sama-sama kayo rito. Amen. Siyempre, iniintay natin. Kaya yun sa mga totoong Kristiyano, ito yung pinaka-aasam. Di ba? Yung iba rito, nakita yun, nagugulat. Ano ba yung sinasabi ni Pastor? Ano ba, di ba? Yung iba nakita yun, nagugulat kayo. Kaya lalo na hindi nag-church, hindi nila alam yun. Di ba? Hindi nila alam na meron palang mangyayari. Merong ganun po. Di ba? Kaya nakita nyo, meron nagsasakripisyo tayo, sacrifice sa oras, sa panahon, sa pera, di ba? Sa pag-aaral, sa love life, sa lahat sinasakripisyo natin para sa Diyos. Bakit? Para sa pagbabalik ng Panginoon, kasama tayong kanyang dadagitin. Amen? Doon sa himpapawid. Diba? Kaya yun po yung mahalaga Diba? Kaya nga makita natin, kahit sa man aspeto ng buhay sa mundong ito, mahalaga yung paghahanda. Tama po ba? Tayo, pag mag-aasawa kayo, diba? Pag mag-aasawa tayo, naghahanda tayo. Diba? Hindi pwede na mag-aasawa ka, basta na lang nagkagustuhan kayo, pakasal ka, wala nang preparation. Di ba? Ganun, hindi, nagpinaghahandaan po yun. Pag mag-open ka ng business, pinaghahandaan mo rin yun. Di ba? Pag magtatayo ka ng bahay, pag mag-aaral ka. Di ba kayo, nag-aaral kayo, pinaghahandaan. Lahat ng bagay sa mundo pinaghahandaan. Pero ang higit na dapat, na wag natin kakalimutan paghandaan, yung pagbabalik ng Panginoon. Di ba? Yung sa huling araw. Kasi yung mga binanggit natin, halimbawa, pag-aasawa, medyo sumabit ka, hindi ka naganda, meron kang another chance pa. Bakit? Nabubuhay pa, meron pang pag-asa. Sumabit ka doon hindi ka nag-prepare sa pag-aaral mo, basta kumuha ka na lang kung anong kurso, ngayon papalit-palit ka, pwede ka magpalit ulit. Di ba? Sa negosyo, medyo bumagsak sa una, pwede nga makaka-recover ka pa. Pero yung sa Panginoon, pag hindi ka naganda, at dumating ang Panginoon, o kaya namatay ka nang wala sa oras, wala nang pangalawang pagkakataon yun. Di ba? Wala nang pangalawang pagkakataon. Alam natin, walang second chance yun. Bakit ko sinabing Kasi possible na sabihin ng iba, lalo yung mga kabataan, Pastor, bata pa naman ako. O kaya, Pastor, malayo pa yan. Kung bigla ka ngang namatay, paano yun? Di ba? Hindi ka naghanda. Hindi ka kasama. Di ba sabi doon sa binasa natin talata nung una ako nagturo, di ba yung paano dadagitin tayo sa isang tunog ng trumpeta, di ba doon sa kisap mata lang, sabi nga tayo po ay kukunin ng Panginoon, di ba? Ano sabi? Uunahin daw muna sino? Yung mga nangamatay, nanampalataya kay Kristo. And then yung mga buhay, sama-sama tayo. Kaya nakita natin, kung sakaling mamatay man tayo, wala pa si Kristo, kasama tayo, bubuhayin naman tayo. Amen. Kaya po, mahalaga po ba yung paghahanda? Amen. Mahalaga yan po na pinaghahandaan po natin yung mga bagay na. Amen. Kaya ito po yung pag-uusapan natin. What preparation will we make in the last day? Ano ba yung paghahandang gagawin natin dun sa huling araw o sa huling panahon? Amen. 4 lang po yan. At siyempre, doon din natin kukunin sa sinabi ng ating Panginoong Kristo. Alam nga naman, kumuha pa tayo doon sa ibang mga tao. Siya na mismo yung nagbigay ng palatandaan. Nakita nyo, ganun kabait ang Panginoon. Ganun niya tayo kamahal. Diba? Kaya sabi niya, ito rin yung binigay niya na paghahanda na gagawin natin. Amen. Una, number 1, beware of being led astray by false teaching. Ibig sabihin, mag-ingat daw po tayo na huwag tayong madaya, malinlang, mailigaw ng mga maling katuruan. Amen. Kasi yung unang binanggit ni Kristo na palatandaan, tungkol po dun sa mga tagapagturo. Kaya yun kagad yung una niyang binanggit na preparasyon na gawin natin na mag-ingat daw po tayo. Yung paghahandang gawin natin, mag-ingat tayo doon sa mga nangangaral. Kasi yan yung gagamitin ng Diyos gagamitin ng kaaway para mailigaw tayo. Kasi pag nailigaw ka ng maling aral, sayang lang, para bang, di ba, nagpapakapagod ka, tapos impyerno ka rin pala, no? Dalo ka ng dalo sa impyerno ka rin pala mapupunta. Bakit? Mali pala yung pinasukan mo Malaki pala yung tinuturo nila, hindi pala yung tinuturo ng Biblia, hindi pala yung tinuturo ng Panginoon. Hindi pala yung tinuturo ng Diyos. Amen? Kaya basahin natin, sabi ng Marcos 13:5-6, sinabi sa kanila ni Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mahalin lang ninuman.
maraming darating at gagamitin ang aking pangalan. Sila ay magpapanggap na sila ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Sa isa pang verse, sa Matthew, sabi dyan, next slide, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Amen. Kaya sabi ni Christ, naku, maraming darating dyan ng mga magtuturo ng salita ng Diyos, yung mga lingkod ng Diyos. Naku, may magpapanggap dyan na Kristo, ililigaw kayo niya, sabihin, ganito yung kaligtasan, ganyan, di ba? Kaya makita sabi ni Christ, dapat ang paghanda natin gagawin, mag-ingat kayo sa mga taong yan. Diba? Kaya yun po yung sinasabi niya. Alam niyo po ba, ang pinakamahalagang paghahanda na kailangan gawin natin sa uling araw ay hindi sa pag-unawa, kung doon sa mga kasamang tanda na pangunawa doon sa mga panganib mismo. Ibig sabihin, alam niyo po ba na minsan iba paghahanda natin gagawin, alam niyo po ba minsan at madalas at sigurado, nagagamitin din po kasi ng mga yung mga tagapagturo, yung mga false teaching, yung mga palatandaang ginamit ng Panginoon. Hindi kasi kasi pag yung ginamit ng lingkod ng Panginoon, medyo nakita mo ay oo nga, no, yun yung sinabing palatandaan ng Panginoon, no. 'Di ba? Ganun po yung mari. Halimbawa, 'di ba, yung mayroong palatandaan ng mga disaster, yung mga magkakaroon ng mga lindol, magkakaroon ng mga magkakaroon ng mga laban-laban, 'di ba? Yun ang gagamitin yan eh. 'Di ba? Kaya minsan gagawin yan magtuturo yan ng ano. 'Di ba? Magtuturo yung meron siya yung bad motive niya ipapasok na yan. 'Di ba? Ililigaw tayo, 'di ba? Papapasukin tayo na kailangan mangyayari, 'di ba? Yun yung sinabi ng Panginoon. Tapos, hanggat pag nandun na kayo, nakapasok na kayo doon sa kanilang katuruan, nakapasok na kayo doon sa church dahil nadala na kayo, nahaligaw na kayo, doon mo na lang magugulat ka na lang, naku, iba pala yung tinuturo nito. Amen. Kaya sabi ko nga rin, kinakailangan din dito na matutunan natin ano ba yung pagkakilala natin sa Diyos. Diba? Kaya nga kami, nag-meeting rin kami at sinabi ko na rin po sa unang first and second services na ituturo natin yung statement of faith. Ano ba yung paniniwala natin sa Diyos? Ano ba yung paniniwala natin kay Kristo? Ano ba yung paniniwala natin sa banal na Espiritu? Ano ba yung paniniwala natin kay Jesus? At ano ba yung paniniwala natin paragdating sa kaligtasan? Kasi mahalaga po yan. Kapag ibang church o ibang tagapagturo, nagtuturo, liban sa sinasabi ng Biblia, mahirap po yun. Inililigaw na po kayo nun kasi ibang Diyos na yung pinaglilingkuran nyo. Baka mamaya hindi na yung Kristong nasa Bible. Baka yung mga Kristo sa sabungan na yung tinuturo. Di ba? Magtataka ka, tinuturo yung Kristo pero hindi ka nagbabago. Di ba? Kasi iba pala yung Kristong tinuturo niya. Parehas na pangalan, parehas na pero iba pala. Nagtataka ka, walang nagbabago. Di ba hindi nagbabago yung buhay mo? Sabi, ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay bago ng nilalang. Pero yung Kristong binabanggit mo, ang tagal mo na yun, hanggang ngayon, yung pa rin sugarol ka pa rin, mabisyo ka pa rin, di ba? Siraulo ka pa rin, pasaway ka pa rin. Baka malamang Kristong sabungan nga yung nakatanggap mo, di ba? Yung sa pula, sa puti, di ba? Ang tawag doon, Kristo raw di ba? Sino yung sabungero dito? Taas yung kamay. Alam ng mga sabungero yun di ba? Kaya yun po yung sinasabi na yun. Ngayon, ano po yung paghahandang gagawin natin? Una, ayun, kasama rin yung prayer, okay din yun. Di ba? Una, sige, ito. Tamo, natakot tuloy yung ano. Sige, labas mo na, ate. Una, check the things you listen to and watch. I-check po natin, susuriin natin, yung mga pinakikinggan nating mga lingkod ng Diyos o mga simbahan na pinanonood o pinakikinggan natin. Tandaan nyo po, hindi lahat ng born again pare-parehas yan. Narinig nyo po? Kasi baka nakarinig lang kayo ng born again na tuturo, kahala nyo kasi born again ako Yun na rin yung pakikinggan ko. Naku, hindi po lahat. Diba? Kaya nga sabi ko, pag ituturo natin yung statement of faith, hindi po lahat ganun. Diba? Hindi po lahat ng born again pare-parehas. Diba? Iba-iba po yung mga iba yung pagkakilala na kay Kristo, iba yung pagkakilala nila sa Diyos, iba yung pagkakilala nila paano maliligtas yung tao. Diba? Kaya po hindi yan pare-pare. Kaya dapat chine-check nyo po yan. Kaya hindi po lahat ng pinakikinggan natin dapat sinusuri natin yan. Diba? Kasi maaring ililigaw ka niyan. Diba? Kasi sabi nga ng Bible, merong maganda sa paningin,
Pero ang dulo pala nito, bangin. Di ba? Minsan nakita mo, ang ganda ng tinuturo, ang ganda siya, pero hindi mo alam, papunta pala sa impyerno doon pa yung gagawin nun. Kaya dapat sinusuri natin yan. Di ba? Ano pa? Minsan, meron tayong mga hinahanga ang tagapagturo. Ako, madalas ako nakikinig ngayon at nanonood doon sa mga, kasi nga, nag-self-learning o study tayo, nakikinig ako, pero sinusuri ko isa-isa yon. Tinitignan ko yung mga sinasabi niya, nakabase ba doon sa doon sa statement of faith natin, doon sa sinasabi ng Diyos sa Biblia. Tinitignan ko kung ganun po yun. Pag hindi, kasi kailan lang nga po meron ako, nag-follow ako, nag-subscribe ako eh. Kasi nung pinakikinggan ko po siya, napakaganda ng pangliwanag niya about dispensation of the Bible at covenant of the Bible. Pinakikita niya rin yung sa may last days eh. Pero tapos nag-subscribe, nag-follow ko sa kanya, then tinignan ko yung ibang aral niya, parang naiiba na. Kasi doon sa ibang mga aral niya, naniniwala siya, dumating na yung Great Revelation. At naniniwala siya na lumabas na yung Antikristo. Na ang Antikristo sa kanya, doon si Emperor Nero. At yung mga last days, nangyari na nung panahon ni Christ. Kaya yung panahon daw natin ngayong pabuti na ng pabuti. Parang nakita ko, parang hindi Di ba? Parang ganun yung naging turo niya, parang naguguluhan ako. Kaya ginagawa ko, nag-unsubscribe ulit ako sa kanya. Sabi ko, naku, maililigaw ako ng taong ito. Pero nung una, nagagandahan ako doon sa niya. Di ba? Kaya dapat ganun na, hindi lahat ng pinakikinggan natin. Hindi nyo lahat ng born again, hindi po yung Pangalawa, ganun din doon sa mga binabasa natin, ng mga libro, o reading materials about God and faith you are reading. Tignan nyo po yung kanilang personality. Di ba? Alam nyo, minsan nga merong minsan nung may nag-preach si Pastor Reggie Santiago, may binanggit siyang isang pastor eh. Ang galing daw talagang mag-preach nito, at saka mahusay daw po ito. Ayoko na lang kung banggitin yung pangalan ng pastor na yon. Hindi naman to sa Pilipinas, sa ibang bansa. Medyo kilala po siya, sikat po siya na pastor eh. And then, nung nga po, ginawa ko, pinanood ko po siya. Napakagaling niya magpaliwanag. Lalo pagdating sa LGBTQ, hindi talaga mau-open pag siya nagpapaliwanag, pag nagpipreach siya eh. Pero talagang humanga rin nga po si Pastor Reggie Santiago ron eh. Pero alam niyo po ba nung namatay siya, lumabas na meron pala itong mga sexual abuse, meron pala siya meron sex scandal. Kaya makita natin, yung personality, titignan din po natin. Kasi biro mo, nagtuturo yung ganun pala yung personality nun. Di ba? Kaya dapat, sabi ko hindi tayo tumitingin kagad doon kasi pag ililigaw ka kasi, hindi naman niya magpapakita ng pangit eh. Di ba? Pag ililigaw ka ng mga maling tagapagturo, puro magaganda ipakikita niya, puro papabor sa'yo yun eh. Kaya dapat tinitignan natin yung ganung bagay. Amen? Kaya po, mahalaga po na ganun po yung gagawin natin. Amen? Pangatlo, sabi dyan, get to know people who share things about faith in God. Alam niyo po, meron po akong nabasang, ano ba tawag dito? Item, hindi naman sa libro eh. Doon sa Google, yung si Max Weber, isa po siyang sociologist. Sabi po ni Max Weber, andito na sa pangatlawa, getting to know people who share things about faith in God. Meron kasing mga tao na kinukuha yung loob natin pagdating pag-share ng Word of God. Yung ba tinatawag nating malakas yung karisma? Alam niyo ba yung karisma? Parang pag nagsalita siya talagang matatouch ka kagad eh. Ma-attract ka kagad eh. Nahuhuli niya yung loob mo ba? Merong ganyan mga tao. Sabi ni Max Weber, sabi diyan, ginagamit ng iba yung religion at yung politics. Yung tinatawag niya ang prinsipyo ng appeal to motion. Sinasabi niya ganon. Sabi niya nga po na yun po yung ginagawa niya. Ginagamit niya ito para mabiktima niya yung bawat tao. Mailigaw niya yung mga tao. Diba? Sabi niya, ginagamit niya kasi kapag meron kasing tao na meron kasi talaga, alam niyo, pag minsan nag-share ng Word God, any denomination, diba? Kaya nga meron tinatawag na charismatic church, diba? Ang galing ng karisma nung nagtuturo eh. Pero titignan natin dito, sabi natin dito, tignan natin, meron tayo dapat, Christian na tayo, meron tayong statement, dapat pasok lagi yun doon. Diba? Yung binabanggit natin to. Dito makita natin itong tao to, binigyan niyang example, si Senyor Aguila. Diba? Sino nakakilala si Senyor Aguila? Kilala niyo po yon? Yung Socorro Bayanihan Services Incorporated. Diba?
Kilala ni Remel yan eh. Malapit doon sa lugar niyan, Remel eh. Sa Surigao yan eh. Di ba? Ito pong taong ito, ay ginawa niya, pati yung mga kasamahan nila, ginamit nila yung yung panahon ng nagkaroon ng bagyo sa Surigao. Ba, alam niyo ba ano pong bagyo 'yon sa Surigao? Super typhoon. Yung bagyong Odette, yung 2021. 'Di ba? Nung bagyong Odette 2021, sabi ni sociology Max Weber, itong tao ito isang magandang example na paano niya niligaw yung tao, paano niya nakuha yung loob ng tao. Ang sabi niya po kasi, nagkaroon kasi ng bagyo noon, maltindi noon, maraming namatay. And then, nando sila sa rural, wala sila sa bundok. Sabi niya, meron pa raw mga darating na mga tsunami. Kaya sabi niya doon sa mga tao ron, dapat umalis na tayo para maligtas tayo rito. Diba? Meron kasi silang kooperatiba eh. Kaya at ibang mga tao, sabi niya, doon tayo titira lahat sa bundok. Diba? Doon sila nakatira lahat sa bundok. Doon daw sila titira lahat, binigyan sila ng authority ng DENR. At nung nandun na sila sa bundok, doon na po nangyari na naging yung kooperatiba, naging religion na. Diba, pinagsama na yung kooperatiba, yung politics at religion. Doon, diba, sinasabi na nga niya na si Santo Niño ay sa kanya, diba, nagpapagaling siya, diba, yun nangyari na. Diba, kaya makita natin na kaya makita natin doon, yung mga tao nagpunta na sila lahat doon. Diba? Kasi, kaya ko nalaman to, diba, nung nabunyag nga to, sa Senado to, naging balita, alam ko, nakakulungay po ito eh. Diba? Yung si Senyor Aguila at saka yung mga kasamahan niya. Kaya dito, ang pinupunto natin dito, kilalanin natin yung mga tao na nag-share sa atin ng work. Hindi basta't makita natin na na-attract agad tayo. Kaya po, kahit dito, yung mga sinasabi po natin, tignan niyo po, suriin niyo sa Bible. Kung meron kayo kung tama ba yung mga sinasabi, o baka mamaya niloloko ko na kayo. Di ba? O tignan niyo kung biblical ba yung binabanggit natin. Di ba? Kaya tayo rin, isa sa statement of faith natin, yung final authority natin, Bible. Wala tayong ibang ginagamit pag nagtuturo tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya yung po yung una natin, yung unang babala ng Panginoong Kristo, mag-ingat tayo doon sa mga manliligaw o ililigaw po yung ating pananampalataya doon sa mga maling katuruan. Amen? Yung nga po, palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Number 2. Ayan, don't worry about the tribulation that happened. Alam nyo po, basahin po muna natin yung talata. Mark 13:7. Ibig sabihin yan, huwag daw po tayong mabagabag o mag-alala kapag merong mga kapaghitian o kahirapang darating. Isa sa mga babala ng Panginoong Kristo yan, kapag may dumating na mga ganyan, lindol, kera, pagsabog ng bulkan, malalakas na bagyo, huwag kayong mabagabag. Diba? Yun ang sabi ng Panginoon, ganyan kayo maganda. Diba? Basahin natin yung talata. Sabi yan, huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga usap-usapan tungkol sa digmaan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas, di ba? Yung sabi ni Christ, kapag nakarinig kayo nun, sabi niya, dapat talagang mangyari yun. Kaya tayo po, alam nyo, makararanas talaga tayo ng mga matitinding lindol, matitinding bagyo, at yung mga labanan ng yung mga gera, makararanas talaga tayo niyan. Kasi sabi ni Christ, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Hindi pa talaga yung pagiging. Kaya nga tayo lang, sabi niya, don't worry. Kasi bakit? Yung ibang tao, nung nangyari yan, masyadong nag-alala na sila eh. Sunod muna natin, kuya. Sabi po sa 8, sapagkat maglalaban-laban ng mga bansa at ang mga kaharian, lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng mga tagutom, ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad ng nararanasan ng isang nanganak. Nakita natin, di ba? Sabi niya, pasimula pa lamang yun. Sino na buhay nung nagkaroon dito ng yung matinding lindol sa atin? Magkasunod yun sa Pinatubo, tsaka yung matakas yung lindol na nangyari sa Pilipinas noon eh. Dito sa Metro Manila, inabot noon eh. Di ba? Sino na yun? 1991 yata, 1990. Sino na yung buhay ng mga yon? Men? Ako lang. Ayan, sila tatay. Di ba, tay, matindi yun eh. Ako nasa Procter & Gamble ako noon nung nangyari yun eh. Yung matinding, di ba? Ano nangyari noon nung merong matinding lindol? Nangyari?
Diba? Sa labas nun, kung buhay na kayo nun, naku, ang daming nagluhuran sa labas nun. Napuno ang mga simbahan po nun, nung panahong yun. Ano po nangyari? Bakit ba? Kasi kala nila katapusan na ng mundo. Diba? Kala nila, kasi antindi ng lindol na nangyaring yun eh. Mula doon sa Baguio, umabot hanggang dito sa atin. Diba? At saka yun sa pinatubo nun, magkakasunod pa naman yun. Diba? Kaya nga sinabi nila, malas daw si Cory Aquino. Sunod-sunod yung mga antetindi ng mga trahedya. Kaya dito makikita natin, yun yung sinabi ng Panginoon na huwag kayong mag-alala. Talagang magaganap yung talagang mangyayari yung mga yan. Di ba? Pero hindi pa yan yung talagang dapat maganap na yan, pero hindi pa yan yung wakas. Di ba? Pasimula pa lang yan. Amen. Kaya dapat, pag nangyayari yung mga ganyan, di ba? Kaya nakita nyo, sinamantala ng ibang mga lingkod ng Panginoon yung mga pagkakataong yun. Di ba? Lalo kahit yung mga kulto, mga sinabi nila, ayan na, darating na ang Panginoon, ayan, magugunaw na ang mundo. Di ba? Pero tayo, nakita nyo, alam natin na yung mga bagay na hindi pa yung katapusan. Di ba? Pag malalaman mo na katapusan na yan, wala na si Tatay Jess dito, na-raptured na. Ayan. Pag nakita mo, pag nangyari yun, di ba? Ayo, tapos na talaga eh. Pero nandito pa, ayan, nandiyan pa eh. Di ba? Ibig sabihin, raptured na yun. Di ba? Raptured na yun. Eh, nandiyan pa eh. Nakikita pa natin yan, buhay na buhay pa. Di ba? Ano po yung logic? Ibig sabihin, di ba? Hindi pa nangyayari. Hindi pa nangyayari yung bagay na yun. Pasimula pa lamang yun. Kaya tayo wag na, naku, ano kaya nagagawin natin? Di ba, Han, ano nagagawin natin? Di ba? Huwag kayo matataranta. Ano ba sabi ng Panginoon? Next slide. Ayan, kalma lang daw kayo, kalma lang. Okay ka ba? Kinakabahan kayo. Kalma lang daw. Di ba? Okay, pasimula pa lang yan. Dapat maganap yung mga bagay na yan. Di ba? Huwag tayong kabahan. Amen? Kaya nga unang gagawin natin, next slide. Ayan, don't panic. Ayan, sabihin mo sa katabi mo, don't panic. Ayan. Tayo pa naman, antindi natin mag-panic, di ba? Pag nakita natin, oy nako, lalo ng pandemya, nako, puno kagad yung mga nun eh. Oy nako, magkakaubusan daw ng bili, puntahan na kagad sa supermarket eh. Di ba? Mahilig tayo mag-panic eh. Sabi ng Panginoon, kapag nangyayari mga bagay na, huwag kayo kayo mabagabag. Diba? Don't panic. Ito ulit, balik natin dito. Ito po, tignan nyo isang example nga yung kay Senyor Aguila. Kailan pala nang yan? December 16, 2021 pala nangyari yan. Diba? Grabe yung 38 provinces yung nadali niyan at 2,552,312 family pala yan, hindi pala individual yan. Tama ba yan? Ang dami niya na. Diba? Yun po yung naapektuhan. Alam nyo, itong bagyong Odette, ginamit po yan ng mga taong yun. Diba? Ginamit nila, nagpanik yung mga tao ron. Nasabi nila, pag nandiyan kayo, kasi sabi nila, kapag nandiyan kayo, mapapahan mo, may darating pang mga tsunami. Diba? Kaya sabi niya, doon na tayo sa taas. Doon tayo lahat tumira sa taas. Sunuhan doon naman sila, natakot naman sila lahat. Pero kung alam mo yung salita ng Diyos, hindi ka magpapanik. Hindi ka matataranta, alam mo na eh. Diba kaya nga sabi ni Lord, diba, ang paghahandang gawin natin, pag nakita mo yan, huwag kang magpapanik. Hanggat hindi nawawala si Tatay Jess, huwag kang mag-aalala. Diba? Hanggat nandyan, kaya titignan mo yan, pag wala na, ayan. Diba? Kaya dapat huwag tayong magpapanik pag ganun. Diba? Kaya ganun nangyari. Nung tinignan ko nga, lagi sinundan ko po yung yan kay Senyor Aguila. Tinignan ko yung mga bahay, ang gaganda ng mga bahay. Nung iniwan nila, mga konkreto, ewan ko ba't napasunod sila nung di ba? Napasunod sila doon lahat sa taas. Ngayon, alam naman natin, nakakulong na po yung taong yon. Amen? Next slide. O yan, sino po nakaabot nito? Y2K. Naabutan yata ni Camille yan eh. Diba? Y2K. Sino nakaabot ng Y2K? Yung mga may edad na rin, di ba? Y2K. Ito rin, maraming nataranta rito. Sino yung nakaabot ng Y2K? Yung, sabi dyan, Y2K. What is Y2K? Is the shorthand term for the year 2000. Y2K was commonly used to refer to a widespread computer programming shortcut that was expected to cause extensive havoc as the year came from 1999 to 2000. Amen? Sino nakaabot yan?
Tatay Alex, ano yung sitwasyon niya noong 1999? Ano yung natatandaan mo? Alam ko, nakaabutan mo yan. Hindi yung mga kanot? Ano yan? Si Ate Jocelyn, alam yan. Ate Jocelyn, bigyan mo sila ng background nung taong yan, 1999. Elementary ka pa lang ba yan? Sino yung mga medyo nakakatanda rito? Sino nakakatanda? Sino? Rocky? Hindi, para sa inyo manggaling, para marinig ko. Ako kasi, mamaya ako lang kukwento. Si Ate Camille. Ano ka na? Ilan taon ka na Ate Camille? 2 years old ka pa lang? 1999? 19, anak ba pinanganak? 1996? 4 years old. Hindi mo pa nga alam. Tatay, natandaan mo? Natandaan niya? Hindi niya matandaan. Noong taon niya, 1999, ako lang matanda rito. Hindi, nung taon po niya, 1999, umugong yung Y2K na word na yan. Ibig sabihin niyan 2000. Kasi ang pagkakaintindi ng mga tao, pagdating ng year 2000, magugunaw na ang mundo. Ayan, magugunaw. Kasi, di ba, nung dumating si Christ, 2,000 years, dumating si Christ. And then, nagsimula ulit. Ngayon, papasok na naman sa pag 2,000 na years. Kaya makita nung panahon yan, yun pa yung umuugong yan, babalik na si Kristo. Magugunaw ng mundo. Ang lahat ng computer, masya-shutdown. Masya-shutdown lahat ng computer. Diba? Kaya nung panahon niya, nung 1999, ang daming naglalabasan na babalik na si Kristo. Ang daming mga lingkod ng Diyos, diba? Yung mga sabi sila natin, na nanliligaw talaga sila na babalik na si Kristo. Kaya po, ganun po yung nangyari niyan. Kaya nung panahon yan, diba? Kaya ako, nung panahon yan, talagang inaabangan ng mga tao. 1999, nung December pa 2000, na kinakabahan. Ang dami ng kinakabahan nung panahon yun. Ano kaya mangyayari? Baka biglang sabi na iba, magdidilim na raw yung pagpasok ng Grabe ang talagang nun, nung panahon yun. Grabe, ako lang kasi matanda rito, no? Hindi kasi kayo nanonood ng balita, Di ba? Kasi mahilig tagay sa akin. Yun po yung nangyari noon. Pero alam niyo po, merong isang pastor sa Davao. Isang example natin. Merong isang pastor sa Davao, sinabi niya rin, nangharal din siya, na babalik na si Kristo. Kaya sabi niya sa mga miyembro niya, di ba? Kaya huwag kayong big sabihin, kaya huwag kayong paliligaw talaga. Ito, mga nagpanik kasi ito, yung mga miyembro nila, babalik na si Kristo noong 1990 na sabi niya, mag-resign na kayo sa mga trabaho niyo, iwan niyo na yung mga negosyo niyo. Doon meron silang pinagawa, ang tawag nila, New Jerusalem. Ayan, alam na nila, di ba? Sabi niya, darating na. Kaya nga, huwag na kayong magtrabaho. Kaya ginawa naman po ng mga miyembro, siyempre, si pastor nagsabi, sunod lahat yun. Kaya dapat, pag sinasabi ko rin, titignan nyo sa Bible kung yung sinasabi ko sa Bible din. Di ba? Sunod naman lahat sila. Di ba? Dumating na yung January 1, 2000. Nandun pa rin. Walang dumating na Kristo. Mapapahiya yung pastor. Pero ang sabi niya ngayon, dumating na si Kristo sa Espiritu, nasa akin na. Kaya siya yung appointed Son of God. Ayan. Di ba? Lusot nga naman. Kaya pinaninindigan niya yun, siya yung appointed Son of God. Dumating na raw si Kristo sa Espiritu. Hindi yung sinasabi natin na sa alapaap. Di ba? Ganun daw. Amen? Di ba? Kaya makita natin, di ba? Huwag tayong magpapanik. Di ba? Huwag tayong matatara kapag nakarinig tayo ng mga ganyan. Alam natin, maghaganap lahat ng mga yan. Kung talagang tinanggap mo si Kristo, huwag kang matakot. Di ba? Kahit anong mangyari, hindi ka mapapahamak. Di ba? Hindi ka kaya huwag tayo kapag dumating yung ganyan mga bagay, mga kapatid, maging kalmante lang po tayo. Di ba? Ituloy lang natin yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Next. Sabi dyan, live a normal life. Mark 13:8, sapagkat maglalaban-laban ang mga bansa at mga kaharian, lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng mga tagutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad ng nararanasan ng isang nanganak. Kaya kapag nakikita nyo yan, mamuhay lang kayo ng normal.
kung ano yung mga ginagawa nyo, di ba? Mamuhay lang siyempre, dapat maging masigasig tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pag nakikita mo na yung mga, nagkakaroon ng lindol, matitindi. Kasi mararanasan po talaga natin yan. Pero hindi po yan yung Great Tribulation pa. Yung Great Tribulation, baka hindi na natin kaya yun. Yung 1/3 ng mundo talagang mawawasak. Di ba? Yung Great Tribulation, yun po yung mga Antikristo. Di ba sabi ko nga, hindi na po natin mararanasan yun. Pero yung mga yan, di ba, lindol. Di ba? Kaya yung nakita nyo, merong tinasabing the big one. Di ba? Pag dumating kaya yung the big one, ano ba yung kaya mga reaction nyo kapag dumating yon? Amen? Baka magtakbuhan na rin kayo sa bundok lahat, ha? Di ba? Sabi nga, meron magkakaroon ng the big one dito sa Metro Manila. Huwag kayo matakot, kahit the big 2 pa yan, kahit the big 3 pa yan. Kung tinanggap mo si Kristo, di ba? Nang totoo, walang problema dyan. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen? Kasi kailangan maganap talaga yan eh. Yun yung sinabi ng Panginoon, kailangan maganap yung mga bagay na yan. Diba? Kailangan maganap yung mga bagay na yan. Amen? Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Yung po yung pangalawang paghahanda. Pangatlong paghahanda, endure in the service of God. Masabi rito yung magtiis, magtiyaga, magtapat sa paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi ng Mark 13:13, kayo na may makapupuotan ng lahat dahil sa aking pangalan. Ngunit ang makapagtiis hanggang sa wakas, ang siya lang maliligtas. Diba? Yung word na kaya nakita natin, diba? Yung makapagtiis lang hanggang wakas, siya lang maliligtas. Dito makikita natin, it is a call for endurance ng ating Panginoon. Bakit ba nanawagan ng endurance ang ating Panginoon para sa atin? Kasi nga alam niya na dahil tayo mga tapat na sumusunod sa Kanya, alam niya darating yung Panginoon, kakapuotan tayo ng ibang tao. Magkakaroon tayo ng mga persecution. Yung iba sa atin, pag dumating yung ganyang bagay, mga kapaghatian, tatalikod na sa pananampalataya. Hindi matatagalan. Kaya sabi noon, nananawagan ng Panginoon, yung kanyang paghanda, sabi niya, kinakailangan tayo'y makapagtiis hanggang wakas. Ngayon pa lang, nakita nyo, iba hindi na makatagal. Mawalan lang ng trabaho, magkaroon lang ng problema sa school, ayaw na kagad. Lalo na pag dumating tayo sa mga persecution na matitindi. Diba? Kaya sabi nga, kaya yung panawagan ng Panginoon, yung panawagan ng Panginoon yan, kasi alam niya na marami sa atin na possible na tumalikod. Kasi habang papalapit yung pagbabalik ng Panginoon, nakikita natin, unti-unti, tandaan nyo, habang papalapit yung Panginoon, papaunti tayo ng papaunti. Sinasala tayo kasi papahirap yung buhay. Di ba kaya sabi ni Lord, kinakailangan, He called for endurance sa ating lahat. Kaya dapat dito maging ngayon pa lang na huwag mong isipin kapag ikaw ay na born again, puro kaginhawa, puro parang hindi. Talagang kahit sino mo tao makakarang, kaya lang tayo, meron tayong assurance dahil tinanggap natin si Kristo. Yung assurance natin, meron tayong katibayan na imo natin. Kaya nga sabi ng Matthew 7:14, sabi dyan, next slide, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay at kakaunti lang nakakautagpo yun. Kasi gugustuhin ng mga tao doon sa malalapad na lugar, yung mga madadali, yung madadali, para doon sa mahihirap na bagay, kukunti lang daw po yung pupunta doon sa mga ganong bagay. Kaya sabi niyan, kakaunti lang ang makakatagpo nun. Ano po yung ibig sabihin ba? Pagdating ng mga huling panahon, gugustuhin ng mga tao, tatalikod na sila sa panak kasi kailangan nila ng pera, kailangan nilang kumain. Maraming mga tao na talagang kakalimutan kasi magkakaroon ng iba. Sabi nga, kapupuotan tayo ng iba. Ipepekyo tayo dahil tayo born again, tayo mga Christian, darating yung panahon na yun. Ayaw ng mga tao ng mga ganun. Ngayon lang, minsan binubuli ka lang sa pagiging born again mo, ayaw mo na. Lalo na pagdating sa panahon yun. Kaya sabi niya, konti lang yung makakatagpo yun. Diba? Konti lang talaga, kaya makikita natin, ngayon pa lang, sinasabi na po, nananawagan ng Panginoon na He called for endurance, na kinakailangan magtiis tayo, magtiyaga tayo. Diba? Doon sa mga nararanasan natin mga kapaghatian sa buhay. Kasi, sabi niya kanina sa pangalawa natin, di ba? Yung mga disaster na yan, yung mga tribulation, kinakailangan maganap yan. Hindi lang yun Hindi lang yung mga disaster, meron pa tayong mga persecution na mararanasan. Nakita nyo, dito lang natin nalalaman yung mga bagay na yan. Kung hindi mo naririnig yung mga bagay na yan, di ba, nasa labas na yan, you are the unchurched people,
pabanjing-banjing ka lang sa labas, hindi mo alam yung gagawin mo. Meron tayong preparasyon na pinaghahandaan. Kasi alam natin na mangyayari yung mga bagay na ito eh. Kaya napapakinggan natin yung ganitong mga salita eh. Kung meron man tayo, katulad, nagsasakripisyo, siguro, yung iba sa atin, dati nasanay ka pa naglinggo, nasa mall ka, nasa kung saan ka nagpupunta, ngayon, nagtsatsaga ka na, nagcha-church ka na. Diba yun yung sinasabi natin na endure eh. Sa susunod, pag tumatagal, matututo ka na rin mag-pray, aatinan mo na ibang mga gawain. Yun yung mga endurance para yun yung sinabi ng Panginoon, mag-ipon ka. Huwag kayo na mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, ang ipon niyo, yung kayamanan doon sa langit. Diba? Yun yung kayamanan sa langit, yung ginagawa natin, endurance for God, for the service of God. Diba? Yun yung sinasabi ng ating Panginoon. Kaya po yung kailangan natin. Kaya sabi rito, nung sinabi ng Panginoong Kristo na doon na maging magtislat, kasi binabanggit, tinutukoy niya ron doon sa mga totoong tumawag, yung tumanggap kay Kristo. Kasi pinaalalahanan niya na po tayo na kinakailangan nating magtiis ganyan sa mga bagay na yan. Amen? Kaya po ito, ano po yung gagawin natin para makapagtiis, makapagtiyaga at manatili tayo hanggang wakas? Ano yung gagawin natin? Ito yung mga gagawin natin. Una, ayan, keep yourself away from worldly things and activities. Diba? Ilayo natin yung sarili natin doon sa mga makasanlibotang bagay. Etong talatang ito, siguro mga ilang beses na natin ginamit ito, kaya hindi ko na ganong palalawakin, elaborate. Diba? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan yung baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan nyo yung kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa nyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Diba? Para po manatiling matatag yung ating pananampalataya, siyempre kinakailangan huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Dahil alam na natin yung takbo ng mundong ito, salungat doon sa gusto ng Diyos. Diba? Salungat sa gusto ng Diyos. Yung pamantayan, diba? Ang pamantayan ng mundo, okay lang na mag-divorce, okay lang mag-anal. Pero ang pamantayan ng Diyos, hindi ganun. Diba? Yung mga sinasabi natin. Diba? Ang pamantayan ng mundo, okay lang na magbisyo-bisyo, pero ang pamantayan ng Diyos, hindi ganun. Diba? Kaya nakita nang magkaiba eh. Diba? Ang pamantayan ng mundo, okay lang na kahit na, diba, alam natin, doon sa mga kabataan, kapag na in a relationship, diba, kahit relationship lang, kahit di pa mag-asawa, okay lang mag-sex. Pamantayan ng mundo yun. Pero ang pamantayan ng Diyos, hindi ganun. Ang sabi ng Diyos doon, ang sex is doing, doon lang sa mag-asawa lang. Kaya kapag ginagawa yun ng hindi mag-asawa, you are nakikiipid kayo, it is a fornication, it is a sexual immorality. Pero sa pamantayan ng mundo, okay lang yun. Yun yung sinasabi natin, huwag tayong makiayon. Porket ginawa nila, gagawin mo na rin. Hindi dapat ganun, kasi nakikiayon ka na. Nakakita mo, ay, yung kaklase mo, okay lang, nag-sex sila, kahit mag-syota sila, hindi sila okay lang eh. Sasabihin ng mga kaklase mo, ano ka ba? Makabago na ngayon. Di ba? Advance na di ba? Hindi, ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Mawawala ang langit at lupa, pero ang salita ng Diyos mananatili yan. Di ba? Ang bumabago lang dyan, yung mga tao, yung pamantayan ng tao, yun lang ang bumabago dyan. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun. Hindi babaguhin ng tao yun. Diba, pag tinasabi ba, uso pa ba yung uso pa ba, tinatanong, kinakailangan pa ba sa babae na virgin pag pinakasal? Yes naman, sa Panginoon yun eh. Sa mundo hindi. Yun yung sinasabi na huwag tayong makiayon dyan. Diba? Kasi sa ganun pa rin tayong mga tayo rito sa mga Christian, iyan pa rin, kinakailangan pa rin yan. Na kinakailangan, pag iharap tayo sa dambana ng ating mapapangasawa, kinakailangan malinis na malinis tayo. Diba? Paulit-ulit natin sinasabi na maraming mga celebrity na ginawa yung mga ganyan. Diba? Sila Tony Gonzaga, sino ba yung nabanggit ko mga dati, marami tayong napapanood na ganyan. Talagang hanggang doon sa, hindi sila nagpagalaw sa kanilang mga syuta ba? Mga syuta ba? Sa kanilang ka-relationship. Yung binabanggit lang, yun lang yung mga iba. Yun yung sinasabi. Sabi, para makapanatiling matatag ka, dapat ganyan. Keep yourself away from worldly things or activities. Pangalawa, paano tayo makapag-endure? Set your mind on heavenly things. Dapat, yung ating kaisipan dapat nakatuon doon sa mga langit na bagay. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituunin nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit.
na kinaruruan ni Kristo na kaupo sa kanan ng Diyos, ang mga bagay na panglangit ang isaisip ninyo, hindi yung mga bagay na panlupa. Diba? Ang ibig sabihin lang ng Panginoon dyan, set your mind, ba? Set yung atin yung mga, ibig sabihin, priority or ayusin natin yung ating spiritual life. Kung gusto nating maging matatag yung ating pananampalataya hanggang sa pagbabalik ni Kristo o hanggang sa dulo ng iyong buhay, dapat ayusin natin yung ating spiritual life. Iset natin yung mga bagay natin, ating mga kaisipan, doon sa mga bagay na panlangit. Pero kahit sineset mo yun sa mga bagay na panlangit, hindi ibig sabihin, hindi ka nagagawa sa bagay na panlupa. Ang gusto lang ng Panginoon, ito yung unahin mo. Pinaghahandaan mo yung mga bagay na panlangit, naghahanda ka rin doon sa mga bagay na panlupa. Pwede mong pagsabayin yung dalawang yan. Hindi puro ang pinaghahandaan mo lang yung future mo. Gusto ko yung anak ko na maging engineer, maging doktor, maging nurse, pero hindi ka naman nag-church. Pinaghahandaan mo lang yung dito sa lupa. Dapat pinaghahandaan mo rin, di ba? Kasi yung pinaghahandaan mo, dito lang lahat sa lupa yun eh. Di ba? Kasi hindi ka naghahanda doon para sa langit. Kaya nga sabi na sa Colossians ni Paul, di ba? Ituon niyo yung pag-isip sa mga bagay na nasa langit. Di ba? Nakita yun, kaya yun yung binanggit niya eh. Na kinaroon ni Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Amen. Ano po yung mga bagay na gagawin natin sa mga bagay na yan? Next slide. Yan. Number 1, consecrate yourself that Sunday is the Lord's Day. Diba? Italaga na natin yung sarili natin na yung Sunday para sa Diyos yan. Ilagay na natin kasi alam naman natin, command din ng ating Panginoon yan eh. Di ba? Magtrabaho tayo ng 6 na araw, Monday to Saturday, then Sunday. Nagpahinga ang ating Panginoon. Nung sinabing nagpahinga ang Panginoon, hindi ibig sabihin nagpahinga na napagod ang Diyos. Yung iba sa inyo talagang nagpahinga lang sa bahay. Di ba? Hindi nagpahinga yan, ibig sabihin, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Hindi napapagod ang Diyos. It is a holy day. Yung iba naging holiday yan, hindi holiday, di ba? Naging holiday, hindi holiday eh. Dapat i-consecrate natin yung sarili natin. Nakita nyo, pag Sunday, marami tayong natututunan. Maraming binibigay na re-reveal na message ang Diyos sa atin. Amen? Kaya huwag kayong mangako, italaga nyo na mismo yung sarili nyo na pag Sunday, para sa Panginoon to. Diba? Tignan nyo po sa church sa atin. Ha? Hindi natin sa atin. Diba? Tignan nyo sa church natin, 3 yung services natin. Bakit natin ginawang 3? Una, kasi merong mga dumaattend. Yung umaga natin, halos kukunti lang yun. Siguro parang ganito lang karami umaga natin eh. Pero nakita nyo, natin, diba, kaming mga leader, talagang nagsasakripisyo para sa atin. Kung ang hirap magsalita, pero mula morning hanggang ngayon nagsasalita ka. Yung iba, yung mga song leader natin, mula morning kumakanta na yan. Diba? Pero kinakailangan, bakit? Kasi meron tayong mga kapatiran, minsan, meron silang gawain sa morning, pwede silang umatid ng second. Yung mga dumadating ng second, meron silang gagawin doon, pwede sila ng morning. Ibig sabihin, talagang meron ka ng time para makapag-church tayong lahat. Diba? Ginagawa na natin sa church yun, tayong mga leader dito, sana po, ipakita natin kasi gusto natin na talagang ma-set natin yung ating mind, isa-isip natin, isa-puso natin yung mga bagay na panlangit. Amen? Number 1. Pangalawa, plan to attend every church activities. Diba? Kung natuto, umatin ka na lagi, yung mga ibang gawain sa church, hindi natin. Pangatlo, make prayer and Bible reading part of your daily routine. Diba sa araw-araw ng ating buhay? Diba? Maging kung araw-araw sa 24 hours, hindi mo pwede ba isingit ng prayer and Bible? Yun yung magiging natin, no? Tapos panghuli, commit yourself to having ministry to do in the church. Diba? Marami tayong ministry pa rito. Halos 10 yung megit yung department natin. Mag-apply tayo dyan eh. Kahit mag-prayer wire, hindi naman kinakailangan na ibuhos mo yung mahabang oras. Yung iba, minsan katulad doon sa mga evangelism, sa mission, ano lang yun, minsan lang yun na ginagawa. Pero meron ka ministry sa Panginoon. Kasi itong mga bagay na ito yung magpapalago sa iyo at ito yung magpapatatag ng iyong pananampalataya. In case na meron mga persecution, meron tribulation, ewan ko na lang pag hindi ka naging malakas ang iyong pananampalataya kapag ginagawa mo yung lahat ng ito. Amen? Kasi alam natin na hindi na natin minsan nagiging lang natin na minsan tinatanong yung pastor, pwede bang Sunday na lang ako? 'Di ba? Pwede naman, hindi naman masama yung kaya lang. Siyempre, hindi ka mag-grow kung Sunday lang kasi. Hindi ka mag-grow eh. Kumbaga sa yung kinakain mo, konti lang eh.
Di ba? Kung kinakaya mo, kung kinakailangan. Kasi, ang tanong, kinuman ba ni Lord to? Siyempre, kinuman ni Lord lahat yan. Kaya nga makita nyo, kaya nga nagbabasa tayo ng Bible, para makita mo, minsan yung iba ang alam kasi lang nila ang command ni Lord, yung 10 Commandments eh. Di ba? Hindi lang naman yun ang command ni Lord, napakarami. Di ba? Kung talagang nanampalataya kay Kristo, na siya ay Panginoon, pag sinabi mong siya yung Lord mo, susundin mo yung lahat ng utos niya. Di ba? Nanampalataya ka nga sa Kanya. Amen? Kaya yan po. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Pangatlo. Ayan. Next. Ayan. Resist the work of evil. Di ba? Sabi natin, layuan natin, layuan natin yung mga gawang masasama. Santiago 4:7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang dyablo at lalayuan nyo kayo. Ibig sabihin yan, yung mga bagay na masamang ginagawa natin, layuan natin yan. Kasi hindi magpapatatag ng pananampalataya mo yan. Hindi ka maging matitibay dyan. Diba? Kung nagnanakaw ka, nangungupit ka, ano pa yung mga masamang ginagawa natin. Ilayo na natin yung sarili natin sa mga bagay na yan. Amen? Ilayo na natin. Kaya makita nyo yung mga bagay na ginagawa natin, no? Kaya nga, diba, lagi kong binabanggit, kaya ayoko dyan sa born again, napaka-complicated. Ang daming ginagawa dyan. Diba? Hindi nila alam, hindi alam ng ibang mga tao. Yan talaga yung gusto ng Panginoon para sa atin. Kasi yung langit para sa taong hindi makasalanan yun. Diba? Yung langit para doon sa mga holy people yun. Yung pinakita ba natin, magiging holy ka? Siyempre naman. Diba? Yung langit para doon yun. Hindi lang yung langit sa mabubuting tao. Kasi madaling magpakabuti. Pero mas mahirap yung magpakabanal. Diba? Madaling magpakabuti, madaling tumulong eh. Marami ka lang pera, kahit saan makakatulong ka eh. Tuwing Sabado, ako nasasagot ng padyak eh. Mekos. Diba? Kung marami lang ako pera eh. Diba? Siyempre, ganun, mabuti na yun ba? Tumutulong ka. Masama ba yun? Hindi masama yun. Kaya lang, hindi lang yun yung pamantayan ng Diyos. Para ikaw ay malangit na maging mabuting tao ka. Di ba? Hindi lang yun yung pamantayan ng Diyos. Ang pamantayan ng Diyos, yung tayo, di ba, yung Ephesians 2:8-9 natin, yung salvation natin. Na yung ating pananampalataya. Yung pananampalataya sa atin sa Diyos, yung pagsunod natin doon sa mga ginagawa ng ating Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Last. Sabi mo sa katabi mo, last na. Hindi pa last day. Last point. Ang pang-apat, keep watching the sign given by the Lord Jesus about the last days. Ibig sabihin, di ba sabi natin, bantayan, patuloy at palaging bantayan at magmasid doon sa mga pinakitang palatandaan ng Panginoon. Di ba, ng first series natin, pinakita ng Panginoon kung ano yung mga palatandaan. Tignan nyo, bantayan nyo yung mga yun. Ang sabi ng Mark 13:35, gayon din naman, magbantay kayong lagi. Nakita nyo, ang Panginoong Jesucristo na nagsasabi. Kasi bakit? Dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaring takip silim, hating gabi, madaling araw o kaya'y umaga. Alam nyo ba kung kailan babalik si Kristo? Wala namang nakakaalam. Kaya ano gagawin natin? Maghanda at magbantay tayo. Diba? Ngayon, paano tayo magbabantay? Amen. Para tayo magbantay, mga kapatid, sabi nga po rito, isa sa maganda para magbantay tayo, yung manood tayo lagi ng mga manood tayo lagi ng mga manood o makinig tayo ng mga balita. Medyo bawas-bawasan nyo yung mga teleserye nyo, di ba? Medyo manood-dood naman kayo ng balita. Kasi, di ba, doon sa balita, doon mo makikita, magugulat ka, baka po nanonood ka pa ng Netflix na teleserye, Third World War na pala, hindi mo pa alam. Di ba? Pasasabugan na pala tayo ng nuclear, hindi mo pa alam. Nakataas pa yung paa mo, nanonood ka, kasi puro ka lang. Hindi ka nanonood ng balita, hindi mo alam, naglalaban na pala yung, ang dami na palang gera na naglalaban, di ba? Lulusubin na pala tayo rito ng mga Chinese, di ba? Hindi mo pa alam, bakit? Puro ka teleserye, di ba? Puro yun ang pinapanood mo. Medyo dagdagang isama mo naman yung balita. At pag manonood kayo ng balita, ang payo ko lang dun sa mga mainstream media, yung GMA, yung ABS-CBN, yung mga yung mga legit, wag po doon sa mga vlogger. Naku, mga fake news yung mga yan. Wag kayong manonood na pagdating sa balita dyan. Di ba, sinasabi yan, nalulusobin na daw natin yung China. Naku po mga fake news eh. Di ba? Kaya dapat pag
Hindi ko sinasabing huwag kayong manood ng teleserye, ha? Yung mga mahihilig sa teleserye dyan, kaway-kaway naman, di ba? Hindi ko sinabi huwag kayong manood. Samahan nyo lang ng panonood ng balita. Para alam nyo naman, di ba? Kasi ang balita lang pinanood nyo, hiwalay na si ano. Ayan, mga ganyan eh. Nagkabalikan na pala. Ay, mga updated kayo sa mga ganyan eh. Ako naman nanonood din ako ng ganyan, hindi naman ako Siyempre, kinakailangan, alam ko din yung mga bagay na mamaya nagiging mangmang naman ako sa inyo. Di ba? Kaya lang, huwag nyo kakalipunan yung manonood tayo ng mga balita para alam naman natin kung ano yung mga nangyayari. Kaya hindi nyo alam, meron naman palang darating na COVID na naman, hindi nyo alam. Di ba? Kaya dapat alamin natin, nanonood tayo na, huwag puro huwag puro teleserye. Sabihin mo sa katabi, huwag puro teleserye. Yeah. Minsan balita naman. Amen? Yeah, yun po yung natin kinakailangan na nanonood din tayo. Kasi dyan sa mga balita, dyan natin makikita, yun nangyayari. Di ba? Hindi mo alam na naglililindol na pala sa ibang bansa. Di ba? Nagpuputo ka na pala lahat ng bulkan, di mo pa alam. Di ba? Hindi pa natin alam. Kaya dapat kinakailangan alam natin yung mga balita. Di ba? Kaya nga tinanong ko kanina, alam niyo po ba, halimbawa, alam niyo po ba na merong nang kumakalaban sa dolyar? Sino nakakaalam rito? Di ba? Meron. Sino nakakaalam dito na meron ng, ano ba yung number one, ano ba yung currency na ginagamit sa buong mundo? Dollar, di ba? Alam niyo, meron na pong kumakalaban sa dolyar. Sa dolyar na gustong tapatan yung dollar. Di ba? Sino po nakakaalam? Taas yung kamay, bibigyan ko ng masigabong palakpakan. Ayan. Sino nakakaalam? O, sino nagsalita nun? Aba, siya na nanonood. Alam niya yung BRICS, oh. Oh, tama. Alam ni Kuya, kala ko hanggang tricycle lang si Kuya Jason. Alam niya pala. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin ng BRICS, Kuya? Hindi. Ang BRICS po, Brazil, Russia, India, China, South Africa. Ito pong mga bansang ito, marami pang kasama yan. Ito pong mga bansang ito, gusto nila na hindi na dollar yung gagamitin nila na currency. Gagawa sila ng iba nilang pera. Ano na po yan? Nagtutuloy-tuloy na po yan. Yan, hindi nyo alam kasi puro teleserye kayo, sinasabi ko sa inyo. Kaya magugulat kayo, pag pumunta ka sa bansang yan, hindi natatanggapin yung dollar, magulat ka. Hindi pa ngayon yun, ha? Hindi pa po. Inaano pa lang nila. Inaayos pa lang po nila. Di ba, mamaya pumunta ka doon, di ba? Mamaya doon ka pumunta, Joy, sa Brazil, dala-dala mo pa rin dollar kasi puro Netflix ka. Hindi, joke lang. Di ba? Hindi natanggapin yung dollar mo. Di ba? Alam ko, papasyalan mo lahat yan. Di ba? Di ba? Kaya yun, dapat nanonood po kayo, yun yung sinasabi natin, yun yung advantage na keep watching the sign. Hindi mo alam yung mga signs ng Panginoon, nandiyan na pala sa paligid. Di ba? Amen? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Last, sabi sa Hebreo 10:25, huwag nating pabayaan ang pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na napapalapit na ang araw. Ano po yung sabi natin? Keep watching the sign. Kapag nakita natin ito, nakita nyo po ito, para makita natin yung mga bagay na papalapit na yung Panginoon. Sabi rin, di ba? Huwag natin pabayaan yung pagtitipon. Dati, ginagamit natin ito lang yung tinitignan natin, yung sa taas. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Tignan nyo po yan sa baba, gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. O, nakita nyo, di ba? Kapag papalapit na po, ano yung araw? Yung araw ng pagbabalik ng Panginoon, pag nakikita nyo na yan, dahil nagmamasid kayo, lagi na raw po tayong, huwag nyo raw kakalimutan yung mga pagtitipon. Di ba? Kaya dapat talagang lagi na tayong dumadalo sa mga gawain. Di ba? Kaya makita nyo, kailan binanggit ito? Ang tagal na nito. 2,000 years pa, nung panahon pa ni Kristo, binanggit ito. Ang tagal na ngayon. Kaya ibig sabihin, yung huling araw, napakalapit na natin doon. Napakalapit na natin. Nung pa lang binanggit na yan po eh. Kaya nakita natin, noon pa lang talagang napakalapit na natin
Doon sa end of the last day, yung pagbabalik ni Kristo. Diba, wala akong binabanggit na araw. Sabi ko lang, yung malapit na yon, possible na 10, 20, 30, 50, o ilang years pa yun, ha? Kaya wala po akong binabanggit. Baka mamaya magkwento kayo, si Pastor malapit na raw. Wala akong binabanggit, ha? Inuulit ko. Yung sinasabi ko, basta't nakikita natin, di ba? Yung binabanggit, ito kasi ang tagal na binanggit ito, eh. Kaya ibig sabihin, noon pa lang, 1,000 taon na yung dumaan, 100 taon na yung dumaan. Hanggang ngayon, ibig sabihin, ganun na siya kalapit. Di ba? Noon pa lang sinasabi na, huwag nating pabayaan yung ating mga pagtitipon. Kaya po, ganun kahalaga yung pag nandito kapag Sunday, pag nandun tayo sa mga gawain. Amen? Last verse, sa ating conclusion, ang sabi po ng John 14:3, at kapag si Kristo po yung nagsasalita rito, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Dito makikita nyo, mismong si Christ, tignan nyo po ito, tignan nyo po yung connection. No? Doon sa Mark 13, di ba, ang sabi ni Christ doon, maghanda tayo, 13:35. Sinabi niya yung mga palatandaan, sabi niya rin doon na magbantay tayo at maghanda. Then sa John 14:3, nakita nyo, sabi niya, at kapag paghanda ko na kayo ng matitiran, sabay pala, pinaghahanda tayo ni Kristo dito, siya naman pala doon sa langit, pinaghahanda tayo ng matitiran natin. Tignan niyo po ito, sabi niya, pag naihanda na raw yun, ano sabi? Tsaka siya babalik. Di ba? Tsaka siya babalik. Di ba? Kaya nakita, pinaghanda niya tayo. Sabi niya, ito yung mga sign na sa aking pagbabalik. Ito yung mga sign. Mga palatandaan lang yan. Tapos sabi niya ron, magbantay kayo at maganda. Tapos nung umakyat na siya sa langit, ginagawa niya, sabi niya, siya rin naghahanda. Nung naghahanda siya, tayo naghahanda rin, naghahanda din siya. Pag nagawa na yung bahay sa langit, sabi niya, tsaka siya lang babalik. Sabi niya, isasama ko kayo upang kayo makapili ko kung saan ako naroroon. Amen. Sa madalit salita, hindi pa nagagawa kasi hindi pa bumabalik. Pero tingin ko, finishing na yan. Ang tagal na eh. 2,000 years before pa eh. Tingin ko, finishing na yan. Diba? Malapit na yan. Baka nakadungaw na doon sa pintuan ng langit ang Panginoong Jesucristo. Amen, di ba? Kaya nga yun, dati talagang gayon. Siguraduhin natin na talagang wag na tayong yung wag na tayong magpa-banjing-banjing sa paglilingkod. So, di ba? Nagpe-prepare tayo for eternal life. Nagpe-prepare kayo doon sa future life nyo. Huwag nyo pong kakalimutan, di ba? Hindi ko sinasabing huwag na kayo mag-prepare, ha? Yung gusto nyo, mga pangarap nyo, okay lang, ituloy nyo yan. Pangarap nyo maging mga engineer, ano pa man yung pangarap nyo. Pangarap nyo magkaroon ng magandang bahay, magandang kotse, ituloy nyo po yan. Huwag nyo lang kakalimutan na paghahandaan din yung eternal life. Pwede nyo naman pagsabayin yung dalawang yan eh. Pero wag lang doon sa future ka naghahanda, yung puro dito lang sa lupa. Isama mo rin yun sa Panginoon. At yun lagi yung uunahin mo. Yun lagi yung unahin mo. Huwag mong kalilimutan yun. Kasi di ba sabi ko nga po sa inyo, magtagumpay ka man sa future kung wala kang pinaghahandang eternal life. Di ba? Ang sabi ng Matthew, ba yun? Yung makamtan mo man yung lahat ng bagay sa mundong ito. Ngunit yung kaisa-isa mo namang buhay o kaluluwa ay mapapahamak, walang saysay lahat. Di ba? Walang saysay lahat. Kaya mga kapatid, kung tinuro ng Panginoong Jesucristo tayo maganda, bakit hindi natin gawin yung mga bagay na yan? Amen? Last, ang sabi po ni H. Jackson Brown Jr., the best preparation for tomorrow is doing your best today. Ang ganda, no? Yung pinakamainam na paghahanda na gagawin natin para sa kinabukasan o bukas, yung gawin mo na ngayon. Kasi yung iba, di ba, Pastor, pag nakapag-asawa na ako, siguro tsaka na ako tsaka mukhang matagal pa naman yan eh. Di ba, meron pang may condition pa kay Lord. Pastor, pag sinagot na ako, Pastor, di ba, pag mag-on na kami, o kaya, pag nakagawa na kami ng bahay, pag may trabaho na kami, di ba? Hindi. Sabi ni Jackson Brown, bagamat hindi yung Word of God, di ba? Maganda yung niya, maganda yung pananaw niya, maganda yung thoughts niya, na the best preparation for tomorrow, yung doing mo na yun, gawin mo na ngayon. Kaya yung sinabi natin, yung tinapik natin kanina, gawin mo na ngayon yun.
Di ba? Hindi pa sabihin mo na, Pastor, hindi pa, marami pa akong ginagawa, medyo busy pa, naghahanap pa ako ng trabaho, at saka gusto ko pang mag-asawa, Pastor Di ba? Gusto ko pa magkaroon ng magandang bahay, gusto ko pa magkaroon ng kotse, siguro, pag nakamit ko na yung lahat ng yan, sana naman, bago mo makamit yun, hindi, buhay ka pa. Di ba? Kung hindi na, paano yan? Di ba? Kaya yun, kasi hindi mo naman alam kung hanggang kailan ka rin. Hindi mo rin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Amen. Kaya sabi niya, the best preparation for tomorrow is today. Simulan mo na agad. Hindi na pinagpapabukas yung mga bagay yan. Di ba? Hindi natin pinagpapabukas yung mga, ibig sabihin ngayon, di ba? Magsimula ka na ngayon. Di ba? Pag uwi mo rito, simulan mo na lahat ng bagay. Yung mga nakita mo na hindi mo nagagawa, planuhin mo na. Isa-isa mo nang planuhin yung mga bagay na yan. Di ba? Yun ang gusto ng ating Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Amen? Salamat sa Panginoon. Sana po'y marami po tayong natutunan sa